Nagpasimula si Rubio ng diplomatikong alitan sa Washington nang tawagin niyang eksepsyon ang Brazil ni Lula sa Latin America, na aniya ay muling nakikipagkaisa sa Estados Unidos. Ang pahayag ay ginawa nitong Martes, ika-2 ng Hunyo, 2026 sa panahon ng pagdinig sa Komite ng Ugnayang Panlabas ng Senado ng Amerika sa gusaling Dirksen, at ito ay naging isang direktang babala para sa Brasilia. Habang higit sa 100 bansa sa rehiyon ay sumusuporta sa White House sa seguridad, ekonomiya at paglaban sa impluensya ng China. Mukhang hindi kabilang ang pamahalaang Brazilian sa grupong yon, kasama ng mga pamahalaang itinuturing ng Washington na problema. Hindi formal na pinutol ni Rubio ang ugnayan, pero isinantabi niya ang Brazil ni Lula bilang di mapagkakatiwalaan. Ano ang nakikita ni Rubio sa Brazil ni Lula? Bakit iniiwalay ng Washington ang Brasilia dito? Paano pa uusad ang pag-ipit na ito? Sasabihin ko sa iyo na yon. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil dito may ganitong video araw-araw. Nagsalita si Marco Rubio bilang kalihim ng estado ng Administrasyong Trump sa mga senador ng Amerika at sinabing ang hemispero ay pumapasok sa bagong yugto ng ugnayan sa Estados Unidos. Binanggit niya ang koalisyon ng mga kalyadong bansa na handang makipagtulungan sa Washington para sa seguridad at kasaganaan. Pagkatapos, binanggit niya ang mga eksepsyon: Nicaragua, Cuba, Venezuela, gobyerno ng Colombia ni Gustavo Petro at, mas mabigat, ang Brazil. Sinadya ang pahayag dahil binanggit ito sa opisyal na pagdinig ng budget ng Departamento ng Estado, kung saan bawat salita ay nagiging senyal ng patakarang panlabas. Tinaman si Lula sa mensahe dahil kitang-kita kay Rubio na tinitingnan ng White House ang reyon bilang estratehikong lugar. Sinabi ng kalihim na kailangan ng Estados Unidos na gawing konkretong aksyon ang bagong network ng mga kaalyado matapos ang 20 taon ng pagpapabaya, panahong umusad ang China at iba pang pandaigdigang kapangyarihan sa kanlurang hemispero. Ayon sa Washington, ang pagunlad na ito ay nadulot ng panganib sa ilang bansa na umasa sa mga rehimen na ginagamit ang kalakalan, kredito, teknolohiya at infrastruktura para sa impluensya. Kasama ang Brazil sa listahang ito dahil iginigiit ng gobyernong Lula na nagsasarili ito at binibigyan puwang ang Beijing sa politika. Pinupunan niya ang mga aksyon ng Amerika sa mga krisis sa reyon at itinuturing ang pakikipaglapit kay Trump bilang karaniwang negosyong pangkalakalan. Ipinakita ni Rubio na hindi ito normal para sa White House. Sinusuri ng Washington ang mga pantalan, enerhiya, teknolohiya, pagmimina, kritisismo, organisadong krimen, boto sa internasyonal na forum at presensya ng China sa estratehikong bakuran ng Estados Unidos. Lula diyan nagsisimulang makita ang Brazil ni Lula bilang isang piyesang wala sa tablero ng Amerika. Naganap ang pahayag sa araw ding tumaas ang tensyon sa kalakalan. Nagpanukala ang administrasyon ni Trump ng 25% taripa sa ilang produktong Brazilian matapos ang investigasyon sa umano'y di makatarungang gawain laban sa mga kumpanyang Amerikano. Sinasaklaw ng hakbang ang digital na kalakalan, intelektual na ari-arian, pag-access sa ethanol market, preferensyal na taripa, elektronikong bayad at isyong pangkalikasan. Ang karne, kape, langis, mga metal, rare earth, gamot at mga piyesa ng eroplano ay hindi isinama sa bagong panukala, partikular upang mapanatili ang presyon ng hindi agad nakakasama sa Amerikanong mamimili. Tinawag ni Jamieson Greer, kinatawan ng kalakalan ng Estados Unidos, ang hakbang bilang kailangan laban sa mga gawain na humaharang sa kalakalan ng Amerika. Tinukoy ng pamahalaang Brazilian ang posibleng motibasyong politikal, pero nagsimula ng kumilos ang Washington. May deadline para sa pampublikong pahayag hanggang Hulyo 1. Ang pagdinig ay itinakda sa ika-6 ng Hulyo at ang desisyon ay inaasahan sa ika-15 ng Hulyo. Ang pahayag ni Rubio ay kasabay ng mga hakbang sa diplomasya, kalakalan at seguridad laban sa pamahalaang Brazilian na itinuturing na matigas at lumalayo sa Amerika. Lalong nababahala si Lula. Dahil nagbukas na si Rubio ng panibagong panig ilang araw bago nito, nang ianunsyo niya ang pagtatalaga sa Primero Comando da Capital at Comando Vermelho bilang dayuhang teroristang grupo. Sumagot ang pamahalaang Brazilian sa pamamagitan ng paggiit ng soberanya at pagtutol sa mga panlabas na hakbang. Isinama ng White House ang organisadong krimen sa Brazil sa talakayan ukol sa seguridad ng kontinente.
Imbes na ituring na panloob na problema ng Brazil ang mga grupo, tinuring na ng Washington ang mga network na ito bilang banta sa rehiyon, saklaw ang mga ruta ng droga, money laundering at karahasang konektado sa Amerika. Mahalaga ito dahil tinatangkang ibalik ng administrasyon ni Trump ang autoridad ng US sa Latin America gamit ang simpleng lohika. Nilalapitan ng mga kaalyado, pinipressure ang mga gobyernong kaaway. Binanggit ni Rubio ang Cuba at Nicaragua, mga rehime na tinuturing ng Washington na diktadurya at kaalyado ng kalaban ng Amerika. Binanggit niya ang Venezuela bilang patuloy na sanhi ng kaguluhan sa reyon. Binanggit din niya si Gustavo Petro ng Colombia bilang problemadong leader. Isinama rin niya ang Brazil ni Lula sa usapan kahit binigyan diin niya may eleksyon sa bansa. Hindi nababawi ng paliwanag ang mensahe. Ipinapakita nitong inaalam ng Washington ang posibleng pagbabago matapos ang eleksyon. Pinapakita ni Lula na kontrolado niya ang ugnayan kay Trump. Noong Mayo, nagkita ang dalawa sa White House ng 3 oras para talakayin ang taripa, kalakalan, mahalagang mineral, krimen at seguridad. Nagbukas ng working group ang pagpupulong pero hindi nito naayos ang deadlock. Sa pahayag ni Rubio at bagong panukalang taripa, kitang limitado na ang pasensya ng Amerika. Ginamit ang pagpupulong para sukatin ang posisyon. Dumating ang paniningil sa publiko, sa Senado, kasama ang pinuno ng diplomasya na nagsasabing hindi kabilang ang Brazil sa natural na hanay ng mga kaalyado. Ang pagyusbong ng China ay nagpapataas ng pagdududa. Kinilala ng Beijing ang Brazil bilang malaya sa foot and mouth disease at pinayagan ng mas maraming pagbili ng karne mula Brazil, kasabay ng pagtaas ng presyong pangkalakalan ng Washington. Para sa gobyerno Lula, nagiging propaganda ito ng diversifikasyon. Para kina Trump at Rubio, kumpirmasyong ito na sinasakop ng Beijing ang ekonomiya habang lumalayo ang Brasilia sa estratehiyang Amerikano. Bumibili, nagpopondo, nakikipagnegosasyon at nagbibigay ng gantimpalang pampolitika ang China. Pinipilit ng Estados Unidos na pigilan ang pinakamalaking ekonomiya sa Latin America na magsilbing pintuan ng mga interes ng China sa hemispero. Ang sinabi ni Rubio ay tumutugma sa konserbatibong base sa Brazil dahil pinalalakas nito ang matagal ng pananaw. Sinusubukan ni Lula na ipakita ang sarili bilang isang pandaigdigang tagapamagitan, ngunit nauwi siyang mas napapalapit sa mga gobyerno at blok na sumasalungat sa Washington. Kapag sinabi ng kalihim ng Amerika na karamihan sa lider sa rehiyon ay pabor sa Estados Unidos at tanging Brazil ang eksepsyon, nabibigay siya ng isang matinding larawang pampulitika. Umusad ang kanan sa Latin America habang ang Brasilia ay tila natitigilan sa diplomasya na nagdududa kay Trump, pumupuna sa mga kaalyado ng Amerika at tinatawag ang lehitimong presyon na pag-atake sa soberanya. Ang susunod na hakbang ay dapat dumaan sa 3 larangan. Sa diplomasya, kailangan tumugo ng Itamaraty nang hindi isinasara ang pinto. Sa kalakalan, minomonitor ng mga kumpanyang Brazilian ang pampublikong konsultasyon at pagdinig sa Hulyo dahil nakatakot silang umabot sa mga sensitibong sektor ang taripang 25. Sa seguridad, ang pagturing sa mga paksyon bilang teroristang grupo ay maaring magbunsod ng panibagong panawagan para sa kooperasyon, pagsubaybay sa pananalapi at hakbang laban sa mga internasyonal na kriminal na network. Hindi tinatrato ni Trump ang Latin America bilang isang nakalimutang lugar. Ginawang malinaw ito ni Rubio sa Senado. Dahil sa desisyon ng gobyerno, napabilang ang Brazil sa radar bilang nakakainis na eksepsyon sa reheyong gustong mapalapit muli ng Washington sa kanilang panig. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Makikita sa description ng video ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.